Si Sanya Khan ay pinanganak noong April 8, 1993. Siya ay anak ni Haider Farooq Khan at Shaiza Khan, mag-asawang Pakistani na pumunta sa US para maghanap ng magandang oportunidad. Si Haider ay nakapagtrabaho sa US ngunit sumasahod ito ng maliit o minimum wage lamang. Pero kahit kailan ay di siya nagreklamo dahil alam niya na ang paglipas sa ibang bansa ay mahirap at kinakailangan niya magtrabaho para masuportahan ang kanyang pamilya. Sa murang edad pa lamang ay natuto na si Sanya kung gaano kahalaga ang pera dahil mahirap din ito kitain. Kahit bata pa si Sanya ay alam na niya ang sakripisyo na ginagawa ng kanyang mga magulang para sa buong pamilya. Habang lumalaki ay naging porsigido si Sanya na magsumikap at nakuha niya ang mindset ng kanyang ama na bawal magreklamo kahit na mahirap ang buhay. Gusto ni Sanya na makilala, di lamang para sa kanya kundi para makatulong siya sa kanyang pamilya pagdating sa pinansyal na aspeto. Siya ay nagtapos sa Chattanooga College of Arts and Sciences at kalaunan ay naging double major sa Psychology and Women's Studies sa University of Tennessee. Noong siya ay nasa early 20s niya, nagtrabaho siya bilang social worker at naging advocate para sa may mga bababang income na pamilya. Di nagtagal ay nagdesisyon siya na maging isang flight attendant dahil naniniwala siya na mas malaki ang sasahurin niya at makakatulong siya sa kanyang mga magulang. Makakabigay din ito ng lakas ng loob sa kanya para matupad ang kanyang minimithing career sa photography. Hindi pinilit si Sanya na maging flight attendant dahil sa edad niya ay gusto niya na rin makapag-travel sa ibang lugar, makakilala ng ibang tao, makatikim ng iba't ibang pagkain at makaranas ng ibang mga kultura. Dahil sa kanyang trabaho ay nakaipon ng pera si Sanya at nakabili ng magandang klase na digital camera. Doon na siya nag-umpisang mag-side hustle gamit ang kanyang camera. Naging bihasa si Sanya sa photography. Dahil sa kanyang pagsusumikap ay nakapagpagawa si Sanya ng professional website para sa mga kasal at iba pa. Dumami ang kliyente ni Sanya at madalas ay pinopost niya sa kanyang social media ang mga litrato ng kanyang mga kliyente. Dahil naging maayos na ang kanyang kita, kaya nagdesisyon na si Sanya na pagtuunan na lamang niya ng oras ang photography at umalis bilang flight attendant. Hindi naman nabigo si Sanya dahil sa edad na 28 ay nakakatulong na siya sa kanyang pamilya. Nanirahan ng mag-isa at nagagawa na niya ang mga bagay na gusto niya. Pero ang problema nasa marrying age na si Sanya. Dahil sa Muslim ay kinakailangan na makasal ng maaga ang mga babae at kung lumagpas ito sa edad na 25 ay nape-pressure na sila na magpakasal. Dahil doon ay sinabihan na si Sanya na magpakasal na sa lalong madaling panahon. Hindi siya tutol sa ganon ngunit gusto niyang unahin na makagawa ng pangalan at unahin ang kanyang trabaho bago pasukin ang ganong buhay. Katunayan ay naghanap na ang kanyang mga magulang ng perpektong lalaki para sa kanya. Ngunit mas pinili ni Sanya ang lalaking para sa kanya at gusto niya. At yun ay si Rahil Ahmed, 36 years old at isa ding Muslim. Sila ay nagkakilala 5 taon nang nakakaraan at naging long-distance relationship. Ilang beses sila nagkita dati sa panahon ng stopover ni Sanya nung nagtatrabaho pa siya bilang flight attendant. Kahit para sa pamilya ni Sanya at mga kaibigan na may pagkakontrolling si Rahil ay hindi siya naniniwala na masamang tao ito. Sila ay nagsagawa ng Oath of Eternal Fidelity noong June 21 sa isang malaking Pakistani wedding. Matapos ang kanilang kasal, sila ay lumipat sa isang apartment sa Chicago para maipagpatuloy ni Rahil ang kanyang medical career. Para kay Sanya ay napaka-perpekto ng lugar na yon dahil gusto niya ang Chicago. Ngunit malayo sa pagiging masaya ang kanilang pagsasama dahil nabuo ang kanilang relasyon sa kasinungalingan at manipulasyon ni Rahil. Sinabi ni Rahil kay Sanya na siya ay 30 years old pa lamang ngunit ang totoo siya ay 36 na. Hindi rin niya sinabi kay Sanya na siya ay may anger issues at mental issues. Sa mga unang araw ng kanilang pagsasama ay naging maayos naman ang lahat. Ngunit pagkalipas ng ilang linggo ay lumabas na ang totoong ugali ni Rahil. Naging possessive at controlling na si Rahil kay Sanya. Gusto niyang malaman ang lahat ng ginagawa ni Sanya. Gusto din niya na sabihin ni Sanya sa kanya kung sino-sino ang kanyang mga kinakausap, saan siya nagpunta, saan siya kumain at kung sino ang kanyang mga kliyente. Madalas din nagrereklamo si Rahil sa paraan ng pananamit ni Sanya na ayon sa kanya ay napakamahalay at malaswa. Marami sa mga kaibigan ni Sanya ang nakapansin na malaki ang kanyang pinagbago. Hindi na siya yung dating masayahin, masigla at palalabas na nakilala nila. Madalang na rin siyang gumala at nagsimula na magsuot ng damit na halos balot na balot ang kanyang katawan. Sa madaling salita ay naging masunurin si Sanya sa kanyang asawa
at nagdesisyon na baguhin ang kanyang sarili para lamang hindi ito magalit sa kanya. Ngunit ang lahat ng ginagawa ni Sanya ay parang kulang pa rin kay Rahil. Katunayan habang lumilipas ang buwan ay mas lalong lumalala ang sitwasyon. Hindi lang ang mga ginagawa ni Sanya ang gustong makontrol ni Rahil. Pag nagsalita si Sanya tungkol sa kanyang sarili ay nagagalit na naman ito. Lalo pa pag inaatake siya ay nagiging bayolente lalo si Rahil. Dahil doon ay napaisip na si Sanya kung tama ba ang taong pinili niya at nakakapag-isip na rin siya na makipaghiwalay. Ang pakikipag-divorce ay isang stigma sa kanilang kultura at nakikita niya na ito ay isang kahihiyan. Dahil sa desperado na siya sa sitwasyon at nabigo, isang araw ay nagdesisyon na lamang si Sanya na sabihin ang problema sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Sinabi pa ni Sanya sa kanyang best friend na si Gabriela na pakiramdam niya ay hindi na siya ligtas sa kanyang asawa at hindi na siya masaya sa kanilang buhay mag-asawa. Ngunit hindi alam ni Sanya ang kanyang gagawin dahil nahaharap siya sa social pressure na kinakaharap niya sa kanyang komunidad. Kahit si Gabriela na nag-divorce din ang mga magulang ay naranasan din at alam ang epekto ng divorce sa mga babae. May mga kaibigan din si Sanya na nagsabi na huwag hayaan si Rahil na saktan siya at iwanan na lamang ito. Sa kabilang banda naman ay pinayuhan si Sanya ng kanyang pamilya na suportahan lamang niya si Rahil. Sa huli ay nagdesisyon si Sanya na manatili na lamang sa tabi ni Rahil. Ngunit 6 na buwan pagkatapos nila makasal ay mas lalong lumala ang ugali ni Rahil. Mas naging agresibo ito, hindi natutulog at madalas ay pabago-bago ang kanyang mood. Binantaan pa ni Rahil si Sanya na kung iiwanan siya ay papatay niya ang asawa at tatapusin din niya ang kanyang sarili. Kahit na nagmamakaawa na si Sanya kay Rahil na humingi ito ng profesional na tulong ay lagi niya itong tinatanggihan. Nakikita ni Sanya na walang balak si Rahil na magpagamot para sana sa ikabubuti ng kanilang relasyon. Kaya sa tulong at advice ng mga kaibigan at malalapit sa kanya ay lakas loob na nag-file si Sanya ng divorce. Dahil sa kanyang ginawa ay tinakwil siya ng komunidad at ng kanyang pamilya na lumayo din sa kanya. Pero pinanindigan ni Sanya ang kanyang desisyon at laking gulat niya dahil pumirma si Rahil sa divorce papers. Sa una ay nagbait-baitan pa si Rahil at humihiling siya ng isa pang pagkakataon kay Sanya. Ngunit nung nagmatigas na si Sanya at ayaw siyang patawarin ay nagumpisa na si Rahil na sundan si Sanya kahit saan ito pumunta. Makailang beses din itong pumasok sa apartment ni Sanya kaya nag-request na si Sanya ng restraining order laban kay Rahil at pinalitan ang lock ng kanyang apartment. Sa kalagitnaan ng proseso ng kanilang divorce at habang hinaharap ni Sanya ang rejections mula sa kanyang pamilya at komunidad, ay nagdesisyon si Sanya na magsalita sa kanyang social media, lalo na sa kanyang TikTok, tungkol sa ganong topic. Nagsimula din siya na mag-post ng mga video tungkol sa proseso ng kanilang paghihiwalay ni Rahil at tungkol sa mga di makatwirang bagay na pinagdadaanan ng mga babae dahil sa kanilang kultura na piniling tapusin ang kanilang kasal. Kahit na napaka-obvious na ng rason ng kanilang paghihiwalay. Ang kanyang mga content ay nakakuha ng atensyon mula sa publiko, lalo na sa mga babaeng may kaparehong sitwasyon sa kanya. Sa kanyang video ay sinabi niya at ipinaliwanag na kailangan niyang makipag-away kahit sa kanyang sariling pamilya at kahit sa mga miyembro ng South Asian community na hindi sinusuportahan ang kanyang desisyon. Kahit ang kanyang pananamit ay nakikita ng lahat, tinatawag nila si Sanya na parang prosti dahil sa paraan ng kanyang pananamit. Naging viral ang mga videos ni Sanya na umabot pa sa halos 23,000 ang kanyang mga followers. Noong July 21, 2022, itong araw na paalis na sana si Sanya sa Chicago para bumalik sa Chattanooga at doon mag-umpisa ulit ng panibagong buhay na malayo kay Rahil. Ngunit ang hindi alam ni Sanya na may madilim na plano pala si Rahil na hindi niya alam. Pagkatapos ng kanilang divorce, si Rahil ay bumalik sa kanyang mga magulang sa Georgia na may layong 1,100 kilometers mula sa Chicago. July 18, 2022, 3 araw bago ang nakatakdang pag-alis ni Sanya sa Chicago. Habang nagliligpit siya ng kanyang mga gamit para sa kanyang pag-alis, ay bumiyahe naman si Rahil mula sa Georgia papunta sa apartment ni Sanya. Napag-alaman ng final divorce hearing ay magaganap sana noong August ng kaparehong taon. At dahil bawal na makapasok si Rahil sa apartment ni Sanya kaya gumawa ito ng paraan. Nakipag-ugnayan si Rahil sa isang real estate agent para makita niya kunwari ang apartment. Dahil may kasama siyang agent kaya nakapasok si Rahil na hindi na kinakailangan pang mag-iwan ng kahit na anumang ID. Matapos makapag-ikot-ikot sa nasabing building at apartment ay sinabi ni Rahil na ayaw na niya pang umikot dahil may kikitain siyang kaibigan sa nasabing building. Umalis ang agent at doon na kinuha ni Rahil ang pagkakataon para makapunta sa unit ni Sanya.
Nakahanda ng lahat ng gamit ni Sanya. Pagkapasok ni Rahil sa nasabing floor ay hindi na nalaman pa ang mga sumunod na nangyari. Ayon sa isang witness ay nakarinig siya ng isang putok na sinundan ng isang malakas na halinghing. Tumawag sila ng mga pulis at ang unang nilang nakita nung pinasok ang apartment ay ang wala ng buhay na si Sanya malapit sa pintuan at may tama ng baril sa likod ng kanyang ulo. Samantalang si Rahil naman ay nasa kwarto at binaril din niya ang kanyang sarili. Sa kanyang kamay ay hawak pa niya ang 9mm pistol at malapit sa kanyang katawan ay nakita din nila ang isang farewell note. Noong nilapitan nila si Rahil ay napagtanto nilang buhay pa ito. Dinala siya sa hospital ngunit di nagtagal ay namatay din si Rahil. Sa konklusyon ng mga pulis na binaril ni Rahil si Sanya at nung nalaman niyang nandyan na ang mga pulis at wala na siyang kawala, ay binaril din niya ang kanyang sarili. Para sa mga kaibigan at pamilya ni Sanya, pumunta si Rahil sa apartment ni Sanya, hindi para makipag-ayos kundi balak talaga niyang patayin si Sanya. Noong July 24, 2022, nagsagawa ng candlelight vigil para kay Sanya. Sa mga oras ding yon ay inanunsyo ng dalawa niyang kaibigan ang paglikha ng scholarship fund para sa kanyang alaala na tinawag na Sanya Khan Memorial Scholarship Fund. Lumikha din sila ng GoFundMe page para matulungan ang pamilya ni Sanya sa funeral expenses na nakakuha ng halos $35,000 ng donasyon. Makalipas ang 4 na buwan matapos mamatay ni Sanya, ang kanyang pamilya ay nag-file ng kaso laban sa residential building kung saan siya nakatira dahil sa pagpayag na makapasok si Rahil.